Ramir Boulder po. Ito po ang update. Para po kay Representative Kiko Barsaga, pinatawan ulit ng suspension sa Kamara. Ito na. Pangalawa pong suspension, another 60 days. Kakatapos lang po ang kanyang suspension. Paglipas ng ilang araw, nagkaroon ng pagdinig, another 60 days suspension dahil nga po sa kanyang mga walang tigil na pagsasalita. Ano? Kung matatandaan niyo po, ito pong si Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Dasmariñas, Cavite ay patuloy po ang patutsada. Pati nga po yung patay na dinadamay pa. Kilala niyo din po siguro ito, yung namayapang si Congressman Akop. Pati doon nagkaroon siya ng mga patutsada na si Akop daw ngayon ay nasa impyerno. Biro mo. Patay, hindi mo pa ginalang. Mga dating kasamahan ng tatay mo yan, si Pedro Barsaga, magkakasama sila. Oh, di ba? Nasaan ba ang utak nitong Barsaga na ito? Talagang saltik. Biro mo? Hindi ko alam kung nagsisisi yung mga kanyang constituent sa Cavite na siya'y inihalal porket anak siya ng dating congressman na si P.D. Barsaga. Si P.D. Barsaga po, marami po siyang mga kasangga diyan sa Congress, ano? Pero itong kanyang anak na pumalit sa kanya, imbes na ipagpatuloy yung legacy ng kanyang tatay, ay nagawa pa nitong mangutya, ano? Akala mo walang dungis sa katawan, ang dami-dami naman niyang pagkakamali. Ang dami-dami niya ring mga kapintasan na nakita po sa kanyang mga post sa kanyang Facebook page, ano? Ito po, panuorin po natin. Pinatawan muli Oh, ng suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Git ayan ng po. kongresista, paraan daw ito para ilihis ang issue mula sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan. Paano nasabing paraan yan para ilihis ang mga ilihis ang investigasyon sa flood control scandal? Magaling ka sana, boy, Congressman Barsaga. Kaya lang ang utak mo hindi mo ginagamit. Banat ka ng banat, dakdak ka ng dakdak. Hindi ganyan ang isang congressman. Kaya nga pinagsasabihan ka ng pinsan mong si Nino Barsaga dahil nga sa iba yung ugali, yung style ng ugali mo. Parang wala ka sa hulog araw-araw. Nako po. Oh. Yan si Mobile Giorno Arles de los Santos. Sa botong 238 affirmative votes against 10. Biro mo yan, 238 affirmative votes. Majority ng kasamaan mo ayaw sa'yo. Aba, ibang klase ka. Kung ako sa'yo, magre-resign na ako. Sa totoo lang. 238 ang bumutong suspindihin ka muli. Ngayon, may panukala si Congressman Abante, ng, ng 6th District, si Benny Abante, na hindi sapat ang panibagong suspension kay 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga. Dahil hindi pa rin daw ito tumitigil sa pagsasalita. Kaya ang gusto niya, na talaga itong patalsigin na. Sabi po niya, we allow that freedom of speech. Kahit naman sino, entitled sa freedom of speech, freedom of expression. In fact, sinabi ko pa nga na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, then that might even violate his right as a person.
Nasa kanya yun eh. He still can speak outside Congress but not inside Congress. Yan po ang sinaad. Yan po ang saad ni Benny Abante, ang congressman ng 6th District ng Manila. No. Sige, tuloy po natin. Immediately suspended without pay muli si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. 5 araw lang yan mula nang matapos ang naunang 60-day suspension na ipinatawag sa kanya. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, imbes daw kasi na magtinu si Barzaga, kabaliktaran pa raw ang nangyari. Habang suspendido raw kasi si Barzaga mula December 1, 2025 hanggang January 30, ay patuloy pa rin daw ang umano'y repeated escalating misconduct ng kongresista. Binanggit ang face Patuloy ang escalating misconduct ng ni Kiko Barzaga sa kanyang suspension order. Kaya po siya na-suspend muli ng 60 days. I will be ignoring the summons of the ethics complaint, expel me if they want. Hinahamon po niya dito sa kanyang mga pananalita. Hinahamon niya ang pamunuan ng Congress. Expel niyo ako kung gusto niyo. But the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. Yan po ang sinasabi niya. Kaya siya pinalikan mulit. Pinatawan mulit siya ng 60 days. Pero may panukala. Natuluyan na siyang expel. Facebook post na ito ni Barzaga noong nakaraang linggo kung saan tahasan niyang sinabi na dededmahin niya ang pagpapatawag ng House Ethics Committee kahit i-expel man siya sa Kamara. Gayun din ang mga alegasyon nito sa yumaong Antipolo Congressman na si Romeo Acop na iniugnay ni Barzaga sa flood control corruption. Ito ang pinakamabigat. Pati yung nananahimik na ginagawan mo pa ng kwento. Paano mo nasabing may kaugnayan siya sa flood control scam? Wala kang ang ebidensya. Lahat nga ng mga sinasabi mo, wala kang ebidensya. Kagaya yung sinabi mong nagbigay ng bribe itong si Enrique Rason upang manatili lang sa pwesto itong si dating Speaker Martin Romualdez na hindi mo naman kayang patunayan. Kaya ka nga dinimanda ni Enrique Rason. Ngayon, humingi ka ng sorry sa kanya. Nag-apologize ka. Tinanggap ba niya o hindi? Yan ang tanong. Tinanggap ba ni Enrique Rason ang paghingi mo ng apologize sa kanya sa mga nabitawan mong salita na hindi mo naman kayang patunayan, na wala ka naman maipakitang ebidensya na siya ay nag-bribe upang manatili yung dating speaker sa kanyang pagiging speaker muli? Mahirap mag-akusa kung wala kang pinanghahawakang ebidensya. Diyan ka natatalo. Diyan ka nadadali. Sa totoo lang. Skandal, bagay na hindi pinagsisihan ni Barzaga. I wouldn't have done it if I would have regretted it either way. Hindi sanay na tayo dyan. We'll just keep doing what's best for the people. Matatandaan na unang hinainan ng ethics complaint si Barzaga ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno at iba pang dati niyang kasama sa National Unity Party dahil sa umano'y malalaswa at irresponsable niyang online posts. Sinundan pa yan ng cyber libel complaint matapos sabihin ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang mga kasapi ng NUP mula sa isang negosyante para manatili ang suporta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung sinasabi ko na na inilabas mo na wala ka namang ebidensya. Saan ang ebidensya mo dyan na tumanggap sila ng suhol kay Enrique Rason? Madali lang magsalita pero mahirap patunayan. Madaling magbintang. Ang mahirap dyan yung paano mo papatunayan yung binibintang mo sa kanila. Mayroon ka bang natatagong ebidensya? Kung mayroon, bakit hindi mo inilahad? Di ba? Sa sama ng loob, it's mixed because, well, ultimately, this is still pushing the issue away
from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. Pero si Davao City Representative Paulo Duterte at kanyang mga kaalyado kinunde na ang muling pagsuspinde kay Barzaga. Expected na yan, nakukundinahin nga. Expected na yan kasi ganun din ang utak ng mga yun eh. Pare-pareho lang sila ng utak. Wala naman nagkakaiba dyan sa mga utak nila eh. Alangan naman, hindi nila kampihan yan. Ikakampi nga nila. Kumampi nga sa kanila. Alam mo, natirahin din nila yan. Ikakampi nga nila yan. Ganun lang. Ganun ang takbo ng politika dito sa Pilipinas. Kung ano yung utak mo, kakampihan ka rin ng mga kapareho mong pag-iisip. Ganun lang yan. Giit ni Pulong, may karapatan si Barzaga sa freedom of expression. Lahat tayo may karapatan sa freedom of expression, sa freedom of speech, pero may limitasyon yan. No? Tatandaan po nyo yan. May limitasyon. Ang freedom of expression, freedom of speech. Pwede kang bumatikos, pero huwag kang lalagpas. Kasi maaabutan ka niyan. Madidimanda ka niya ng cyber libel. Nako? Mahirap may demanda, lalo na pag ganitong panahon mo. Puro lang hearing, mauubos pera mo. Ang makikinabang sa yung lawyer mo. Sa totoo lang. Bago ipataw ang suspensyon, dumating si Barzaga sa plenaryo nang nakangiti at nakipagkamay pa sa ilang kapwa mambabatas. Okay yan. Pero ngayong suspendido ulit. I'll play with my cats and dogs. Maglalaylaw po ba kayo sa social media? Siguro maglaylo muna. Yan. Yan ang sagot niya. Siguro. Kasi alam niya rin na sumusobra na yung pananalita niya sa social media na instead na makipag-cooperate sa mga colleagues niya dyan sa Congress, ang ginagawa niya, tinitira niya. Hindi ka mananalo kung ganyan kadami ang magsusuporta na patalsikin ka. Hindi ka na makakabalik. 238. Oh. Saan ka na? Saan ka na pupulutin yan? Kung ako pinatalsik ng pangalawa, hindi na ako babalik. Sa totoo lang. Tuluyan na akong magre-resign dyan sa Congress. Kasi mahihiya na ako eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos. Yan po ang update natin. Ano? Kagaya nga po ng nasabi ko, sabi po ni Congressman Abante, si Benny Abante na we allow that freedom of speech. Kasi nga, in fact, sinabi ko pa nga kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert, tumitingin siya sa kanya, that even might violate his right. Yun po ang sabi ni Congressman Abante. Kaya hindi po nila pinilit na magpa-medical check-up sa mga expert. Ang sabi po, muling sinuspindi na. Kaya nga, ang sabi ni Abante, hindi po hindi po sapat ang suspindi sa kanya. Kung tatanungin daw siya si Bini Abante, ang gusto niya diyan na mangyari kay Kiko Barzaga ay tuluyan pong expel. Patalsikin na. At hindi na siya pwedeng bumalik pa. Kasi yun talaga ang dapat na nararapat daw sa kanya. Sa kanyang mga irresponsableng mga pagsasalita na wala naman siyang basihan. Okay. Mainit-init po. Ramiro Boulder po, huwag niyo pong kalilimutan.